Ang Los Angeles Lakers mga kabasketball ay magkakaroon ng ilang intriguing options para i-upgrade ang roster during ng NBA free agency ngayong summer. Ang Los Angeles Lakers ay patungo sa isang important off-season kung saan ang storied franchise ay inaasahang magiging very busy sa kanilang mga attempts na bumuo ng isang improved roster sa paligid ng superstar guard na si Luka Doncic. Bagamat malamang na mangibabaw ang mga trade rumors ni Giannis Antetokounmpo sa Los Angeles na inaasahan ng Lakers na ituloy ang paggawa ng blockbuster trade sa Milwaukee Bucks aggressively, magkakaroon si Rob Pelinka and Company ng ilang intriguing options sa NBA free agency. Ang mga unrestricted free agents mga kabasketball ay kadalasang nakakakuha ng malaking attention as they are much easier to sign. Gayunpaman, kasama ang front office ng Lakers na armed with potentially as much as $50 million sa cap space, ang mga restricted free agents ay maaaring makaakit ng atensyon ng team, lalo na ang tatlong players in particular. Number 1 ay si Jalen Duren ng Detroit Pistons. Ang rising star ng Detroit Pistons mga kabasketball na si Jalen Duren ay mabilis na naging isa sa mga better centers sa liga habang tinutulungan ang kanyang koponan na magkaroon ng best na season in quite some time. Nag-average si Duren ng double-double noong 2025 hanggang 2026 NBA regular season, naglagay ng 19.5 points, 10.5 rebounds, 2.0 assists at shooting ng 65% mula sa field. Nagkamit ng All-Star honors ang 22 anyo sa unang pagkakataon sa kanyang karera at nagkakaroon ng best season ng kanyang karera. Bagamat magiging wise ang Pistons na mapanatili si Duren, maaaring makapagpadala ang Lakers ng compelling offer sheet sa up-and-coming center na hindi gustong pantayan ng Detroit. Ayon kina Sam Amick at Dan Wojcicki ng The Athletic mga kabasketball, nais ng Lakers na mag-upgrade sa sentro with DeAndre Ayton not exactly cutting it sa kanyang unang season sa Los Angeles. Number 2 si Peyton Watson ng Denver Nuggets. Ang isa sa mga top priorities ng Lakers ngayong summer will be going after ng 3&D wings na binanggit ni Amick at Wojcicki. Si Watson ay umaangkop sa bill para sa kung ano ang hinahanap ng Lakers ngayong summer at ang Nuggets ay maaaring mapilitan na gumawa ng ilang mahihirap na financial decisions upang mapanatili siya na nagbubukas ng pinto para sa Los Angeles to swoop in with an offer sheet that Denver would find difficult to match. Nag-average siya ng career-high numbers in points 14.6, rebounds 4.9, assists 2.1 at steals 0.9 bawat laro, habang nag-average din ng 1.1 blocks at shooting ng 49.1% mula sa floor at 41.1% from deep. Ang primary concern kay Watson ay kung mananatili siyang healthy sa buong karera niya. Naglaro lamang siya sa 54 na laro sa regular season as he dealt with a nagging hamstring strain. Number 3 si Walker Kessler ng Utah Jazz. Si Duren ay malamang na ang nangungunang opsyon sa mga tuntunin ng isang restricted free agent at the center position, ngunit kung siya ay lumabas na hindi isang realistic option na maaaring madaling mangyari, si Walker Kessler ng Utah Jazz ay nakaupo doon. Hindi ito ang unang pagkakataon na si Kessler ay maaaring umangkop para sa Lakers dahil siya ay nabalitaan na isang trade target para sa Los Angeles. Gayunpaman, ngayon ay nagiging interesting para sa 24 na taong gulang in terms of his immediate future sa Utah, kung saan ang Jazz ay potensyal na bringing income booster na may number 2 overall pick sa paparating na 2026 NBA Draft. Bagamat halos tiyak na gustong-gusto ng Jazz na dalhin ang BYU product na si AJ Dibonsta, kailangan nilang kumbansihin ang Washington Wizards na i-trade ang number 1 overall pick. Si Dibonsta mga kabasketball is getting a lot of buzz as the potential top pick in the draft, na malamang na maglagay kay Boozer na ang ama na si Carlos Boozer ay naglaro para sa franchise, at bahagi na ngayon ng front office ng team, at si Darren Peterson mula sa Kansas bilang ang nest ng mga opsyon sa number 2.